Magandang araw sa iyo Sir Mark, at sa lahat nakikinig sa programa nyo. Isa po ako sa mga silent listening. Napanood ko po ang story ni Mariel bilang isang OFW sa Saudi Arabia. Kaya't naglakas loob din ako magbahagi ng aking secret files. Alam ko pwede ako mahusgahan sa aking secret files kaya't mas minabuti ko na lang itago ang pangalan ko bilang Joanne. Isang domestic helper sa Kuwait. Single mother po ako Idol Mark, at kung bakit ako naging single mother ay hayaan nyo na ikwento ko kung bakit. Tubong Pangasinan po ako at 29 na taong gulang na po ako at mayroon akong 2 anak. Dahil sa hirap ng buhay sa probinsya naisipan ko mag-abroad para kahit papano makatulong sa asawa ko. Naging okay naman Idol Mark ang pag-alis ko dahil sagot agency lahat ng gastos kaya't nakaalis ako ng matiwasay. Nagdarasal ako na sana maging mabait ang amo ko at di ako magaya sa ibang OFW na minaltrato ng mga amo. Lakas loob lang talaga ang baon sa mga tulad kong OFW at dasal na sana maging maayos ako sa ibang bansa. Nang makarating ako sa employer ko sa Kuwait, di ko aakalain na napakalaking bahay ng mga amo ko. Pansin ko ang amo kong lalaki na napakalaki, siguro dahil sa lahi nila. Tinuro sa akin kung ano-ano gagawin sa loob ng bahay. 8 na room ang lilinisan ko araw-araw, at magluluto din ako in the morning para sa breakfast nila. Nakakapagod ng sobra Idol Mark na parang mamatay ako sa pagod. Nalaman ko din kasi na family house nila ito kaya't maraming room. At bawat room Idol Mark may restroom na kailangan ko linisan araw-araw kahit wala naman gumagamit. Abnormal lang talaga ang mga amo ko. Di ko rin makontak Idol Mark ang pamilya ko sa dahilanan na di ako makapag-internet. Ilang buwan ang nakalipas na pagtiisan ko ang ganong sistema. Isang araw Idol Mark dinala ako ng amo kong lalaki sa isang bahay kung saan nakatira ang 3 niyang kapatid na lalaki. Inutusan niya ako maglinis doon kahit alam ko wala yon sa kontrata kasi ang pagkakaalam ko Idol Mark ay bawal po yon. Pero wala naman ako magawa kaya't ginawa ko na lang. 3 room ang nalinisan ko at kusina. Tinawag ako ng amo ko na magpahinga muna daw ako at kumain muna ako na agad ko naman ginawa dahil ramdam ko na rin ang gutom. Inabutan din ako ng amo ko na maiinom. Kaya agad naman ako uminom at kinain ang biryani rice at chicken wings na medyo spicy. Nang maubos ko ang binigay na pagkain nakaramdam ako ng antok kaya't naisipan ko muna matulog ng saglit kasi 1 oras naman ang binigay sa akin na break time. Naalipungatan ako Idol Mark nang maramdaman ko may tatanggal ng damit ko kaya't pagmulat ko, 3 Arabo ang nasa paligid ko at ang amo ko ay hinububaran niya ako. Manlalaban sana ako kaso ramdam ko ang panghihina ng mga kalamnan ko. Napansin ko rin ang uncle ng amo ko na kinukunan ako ng video. Di ko maiwasan mapaiyak at nakikiusap ako sa kanila na tumigil sila Sir Mark pero parang wala sila naririnig. Bumungad ang naglalakihang hinaharap ko nang matagumpay matanggal ang bra ko. Inumpisahan ako halikan ng amo ko sa kilikili hanggang sa aking hinaharap. Sabi niya kung di daw ako susunod papatayin nila ako. Kaya't napapikit na lang ako Idol Mark at hinayaan sila dahil rin naman na ako magagawa. Inumpisahan na nila ako babuyin. Pinaibabaw ako ng amo ko sabay pasok ng kargada niya. Napasigaw ako dahil sa laki na pinasok sa kepyas ko. Nag-ayos din ng pwesto ang kapatid niya sa likuran ko. Lumaki ang mga mata ko nang mapagtanto ko Idol Mark kung ano balak niya gawin. Kaya't bago pa naman ako makapag-react, isang sigaw ang kumawala sa bibig ko dahil ramdam ko ang pagkapunit ng aking puwet dahil sa bagay na pumasok sa kalooban-looban. Wala silang awa Idol Mark, labas-pasok ang ginawa nila sa akin habang kinukunan nila ako ng video. Pilit din pinapasubo sa akin ang isa pang kargada at ang isa naman ay hawak ko. Di ko maiwasan makaramdam ng awa sa sarili dahil inalipin nila ako na walang katapusan. Nakarinig ako ng tawag mula sa boss kong lalaki, pinapanta niya ako sa kwarto nila. Di ko alam pero feeling ko slow motion ang paglalakad ko papunta sa kwarto ng boss ko. Pagkapasok ko pa lang, kitang-kita ko ang amo kong lalaki na walang saplot kundi isang towel lang nakapulupot sa baywang niya. Inutusan niya ako maligo na ginawa ko naman. Nang matapos ako, pagkalabas ko ng banyo,
Bumungad sakin ang boss ko na walang saplot at kitang-kita ko ang kargado niyang galit na galit. Di ko maiwasan matakot dahil di normal ang laki dahil habang hinihimas ko ang alaga ng boss ko. Napapasinghap ako dahil sa laki at tigas nito. Parang singlaki ng delata ng sardines. Isama mo pagiging malaking tao ng boss ko. E ako 5, 4 ang tangkad ko ang boss ko nasa 6, 7 ang tangkad. Malaki pa ang katawan. Puwersahan niya ako kinabig at hinalikan. Ang laki ng mukha niya at bunganga niya na parang nilalamon niya ang mukha ko ng mga labi niya sabay himas ng hinaharap ko na lalo nagpakuryenti ng buong kong katawan. Ramdam ko rin ang pagganti ng katawan ko dahil sa tawag ng laman. Inisip ko na lang na para sa mga anak ko ang gagawin ko kaya hinayaan ko ang sarili ko na babuyin ng boss ko. Di ko maiwasan mapaungol Idol Mark dahil sa masyado marahas ang ginagawang romansa ng boss ko sa aking katawan at di ko naranasan sa asawa ko. Ramdam ko hapdi ng aking hinaharap dahil gawa ng pagsipsip niya na parang nagsipsip ng shell. Parang isang sanggol ang boss ko sa hinaharap ko habang nilalaro niya ang tilapia ko. Bigla siya tumigil sa ginagawa niya at agad niya ako pinahiga sa kama at walang awa pinasok ang armas niya na ikaangat ng likuran ko sa kama. Napasigaw din ako Idol Mark sa sakit dahil kahit di na ako virgin ay parang na-virginan ako sa armas ng boss ko. Sabi pa nga ng amo ko kung gusto ko pa bumalik, tumawag lang daw ako. Nang makasakay ako sa eroplano pauwi ng Pilipinas, iyak na iyak ako sa upuan. Binigyan din ako ng 10,000 real para daw sa pocket money ko at bayad sa pagiging sex slave. Nang makauwi ako sa Pangasinan, laki ng pagtataka ko na galit sa akin ang pamilya ko dahil nalaman daw ng asawa ko na nagkaroon ako ng video scandal sa mga website na ikinalamig ng buong kong katawan. Nawalan ako ng malay Idol Mark sa nalaman ko ng mga araw na yon. Nagising na lang ako sa hospital at nakita ko ang 2 kong anak na nasa tabi ko at mahimbing natutulog. Niyakap naman ako ng mama ko at tinanong kung bakit ko nagawa yon. Sinabi ko ang katotohanan sa likod ng skandal na kumakalat. Napahagol-hagol ng iyak ang mama ko nang marinig niya ang kwento ko. Pansin ko rin ang papa ko na niyakap din ako at humihinge sila ng paumanhin dahil hinusgahan nila ako agad na di inalam ang totoong nangyari. Wala ako maisagot sa mga oras na yon Idol Mark dahil iyak lang ako ng iyak sa mga yakap nila. Nabalitaan ko rin na lumayas ang asawa ko at sumama sa iba. Simula nang malaman ang skandal ko, binalak ko pa sana kausapin kaso mayroon na siyang sariling pamilya. At yung perang pinapadala ng amo ko ay magulang ko pala nakakatanggap at inilagay nila sa bangko. Kahit papano di ako walang-wala. 1 buwan na rin ang nakakalipas simula nang makauwi ako, di ko na rin binalak mang ibang bansa Idol Mark na isipan ko na lang magtayo ng negosyo, isang ihawan ng mga bangus at kainan sa palengke. Alam ko di ko makakalimutan ang karanasan ko sa ibang bansa at hanggang ngayon nasa website pa rin skandal ko sa Kuwait. Pero wala na ako pakialam ang tungkol doon, kailangan ko magpatuloy sa buhay Idol Mark dahil may mga anak ako na umaasa sa akin. Dahil sa pagbahagi ko ng aking kwento Idol Mark sa iyo at dahil sa video na pinakita ko upang masabi mo na totoong karanasan ang nangyari sa akin sa Kuwait. Salamat Idol Mark dahil sa platform mo ay nagkaroon ako ng dahilan para magpatuloy. More power sa YouTube mo and videos. Hanggang dito na lang po ang aking karanasan Idol Mark.